Yan bang pinagmamalaki mong magiging asawa, Enzo? Bulong-bulungan ng mga bisita, habang si Vanessa nakataas ang kilay. Minamaliit ang mga staff. Kayo, mga tagalinis lang kayo. Ako, magiging first lady ng kumpanya. Sigaw niya sabay tawa ng mapanghamak. Lihim na nakamasid si Lola Sabrina. Pinipigil ang galit. Ngunit sa gitna ng ingranding handaan, bigla itong tumayo at inabot ang kamay sa isang batang kamukhang kamukha ng ex-girlfriend ni Enzo. Mga bisita, mariin ang tinig ng matanda. Ipapakilala ko sa inyo ang tunay na tagapagmana ng pamilya. Napasinghap si Enzo. Kamukha nga ni Lyra ang bata. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Sa loob ng isang high-end restaurant sa Makati, nakaupo si Enzo Villarreal, ang kilalang bachelor at CEO ng Villarreal Holdings. Suot niya ang paboritong navy blue suit, maayos ang tikas, at halos lahat ng mata ng mga tao ay nakatuon sa kanya. Sa harapan nito ay ang kanyang pinakamamahal na lola. Sa kanyang tabi, nakaupo naman si Vanessa, ang babaeng itinuturing na pinakamagandang socialite ng kanilang henerasyon. At higit sa lahat, ang kaniyang fiancé. Enzo, mainhin ang boses ni Vanessa, halos pabulong habang inilalagay ang isang perasong steak sa kanyang plato. Thank you sa lahat ng effort mo. Hindi ko na alam kung paano pa ako susukli ng ganitong klaseng pagmamahal. Ngumiti si Enzo. Hinaplos ang kamay ng kasintahan. Hindi mo kailangang suklian. Ang mahalaga, kasama kita. That's enough for me. Para namang musika sa tenga ng mga nakapaligid ang kanilang pag-uusap. Perfect couple, sabi ng iba. Ideal pair, sabi pa ng ilan. At si Vanessa, mukhang anghel. Banayad ang tinig, maganda ang ngiti, at mahinhin ang kilos. Pagkatapos ng hapunan, nagpasya silang maglakad-lakad sa lobby ng restaurant. Nakita ni Vanessa ang isang waitress na nagmamadali. Bitbit ang tray na may 2 baso ng juice. Dahil sa pagmamadali, nabangga siya ng kaunti. Natapunan ng ilang patak ng juice ang mamahaling Hermes bag ni Vanessa. Oh my God! Halos mapasigaw si Vanessa. Pero mabilis din kumalma nang lumingon si Enzo. It's okay. Accidents happen. Aniya sabay ngiting mapagpatawad. Sorry po, ma'am. Tarantang sagot ng waitress. Nagpunas agad ng tissue. Huwag kang mag-alala. Dagdag pa ni Vanessa. Malumanay pa rin habang kaharap si Enzo. Pero nang humakbang palayo si Enzo para sagutin ang tawag sa telepono, nagbagong anyo ni Vanessa. Tumalim ang mga mata at lumapit siya ng mariin sa waitress. Kung hindi lang kita ayaw mapahiya sa fiancé ko, mariing bulong niya. Matagal na kitang pinatanggal dito. Tingnan mo nga, hindi mo alam ang ginagawa mo. Next time, siguraduhin mong hindi ako mababagsakan ng kapalpakan mo. Naiintindihan mo? Opo, ma'am. Nanginginig ang waitress. Pagbalik ni Enzo, ngumuti ulit si Vanessa na parang walang nangyari. Love, tara na. Maybe we can get dessert somewhere else para mas private. Sige, sagot naman ni Enzo at masayang inakbayan siya. Kinabukasan sa opisina ng Villarreal Holdings, dumating si Vanessa ng mas maaga para sorpresahin si Enzo. Naka-cream dress siya na bumagay sa kanyang mamahaling stilettos at agad siyang sinalubong ng mga empleyado sa lobby. Good morning, Ma'am Vanessa, bati ng receptionist. Ngumiti siya at banayad at magiliw. Good morning. Pero habang lumalakad patungo sa elevator, napansin niya ang janitress na naglilinis ng sahig. Bahagyang tumalsik ang tubig mula sa mop at dumampi sa gilid ng kanyang sapatos. Biglang nanlaki ang mga mata ni Vanessa. Do you even know how much this costs? Malamig na bulong niya. Nakatingin sa janitress mula ulo hanggang paa. One scratch of your salary for a year won't even cover it. Next time, mag-ingat ka.
Wala akong pakialam kung buong araw ka magpahid ng pawis sa sahig na yan. Tumango ang janitress, nanginginig. Pasensya na po, ma'am. Nang bumukas ang elevator, bumalik ang ngiti ni Vanessa. Nang lumabas si Enzo mula sa loob, agad siyang yumakap dito. Love! Masayang bati ni Vanessa. I missed you! Wow, ang aga mo ah, sabi ni Enzo, halatang natuwa. Sasamahan mo ba ako sa meeting? Of course! Sagot niya ng mahinhin at puno ng lambing. Sa boardroom habang naghahanda ng mga empleyado para sa meeting, tahimik lang si Vanessa sa tabi ni Enzo. Paminsan-minsan tinitingnan niya ito na para bang prinsipe ng kanyang buhay. Ngunit ang lumapit ang isang intern upang mag-abot ng kape, natapon ng kaunting mainit na likido sa lamesa. Careful! Mabilis na wika ni Enzo sabay punas ng tissue. Sorry po, Sir Enzo. Halos lumuhod ang intern. Okay lang, wala yon, sabi ni Enzo na nagpakita ng pangunawa. Ngumiti naman si Vanessa tumango. Kunwari mo ano and then, yes, accidents happen, don't worry about it. Ngunit paglabas ng intern, saglit na lumapit si Vanessa sa likod nito at pabulong na nagsalita. Kung ganyan ka palagi, wala ka mararating dito. Hindi ka ba marunong maging maingat? You're lucky Enzo is kind. Pero hindi lahat ng tao kasing patient niya. So learn to do things right. Or, you'll always be nothing. Pagbalik niya sa tabi ni Enzo, muling naging larawan siya ng kabaitan. Love, I'm so proud of you. Bulong niya habang nakahawak sa braso ng binata. Ngumiti naman si Enzo at walang kamalay-malay sa dalawang mukha ng babaeng kaniyang fiancé. Sa isang pribadong cafe sa BGC, nakaupo si Vanessa kasamang ilan sa kanyang mga kaibigan, mga kapwa socialite at anak ng mayayamang pamilya. Naka-cross-leg siya sa isang puting sofa, hawak ng tasa ng cappuccino, habang kumikislap sa kanyang daliri ang malaking engagement ring na ibinigay ni Enzo. Girls, look at this, wika ni Vanessa, tas kilay habang iniikot ang kamay para ipakita ang singsing. Ito ang patunay na ako nang magiging Mrs. Villarreal. Can you imagine? Ako magiging first lady ng pinakamalaking kumpanya sa bansa. Nagtilian ang kanyang mga kaibigan, halatang nainggit at humahanga. Grabe Vanessa, ani Krisha, isa sa mga ito. Hindi na talaga matitinag ang posisyon mo. Ikaw na ang may pinakamagandang kapalaran. Of course, sagot naman ni Vanessa, nakataas ang baba. Sino ba naman ang makakahadlang? Mahal ako ni Enzo at mahal ko rin siya. At higit sa lahat, alam kong magkakaanak kami agad. So that's destiny. Napakunot ng noo si Angela, isa sa mga kaibigan. Pero hindi ba parang mabilis? I mean, wala pa naman na 1 taon mula na maging official kayo. Baka dapat ay hinay-hinay muna? Mabilis na tumaas ang kilay ni Vanessa. Hinay-hinay, Angela, hindi mo ata alam ang pinag-uusapan natin. Ang Villarreal Empire to. Hindi sila ordinaryong pamilya. Hindi mo rin kilala si Enzo. He's madly in love with me. At kapag may anak na kami, lalong magiging solid ang posisyon ko. Wala nang pwedeng sumira. Tahimik ang grupo sandali, pero muling bumalik ang tawanan nang muling umorder si Vanessa ng pastry. Habang kumakain, hindi niya maiwasang magkwento ng magkwento tungkol sa kasal. I want it to be grand, sabi niya na puno ng kumpiyansa. Hindi lang basta kasal, kundi isang event na tatatak sa buong business industry. Lahat ng investors, lahat ng board members, lahat ng sikat, dapat nandoon. Para makita nilang, ako ang tunay na partner ni Enzo. Hindi lang sa personal life niya, kundi maging sa negosyo niya. Pagkatapos ng cafe meeting, sumama si Vanessa kay Enzo na may dinner appointment kasama ang ilang business partners. Habang nakaupo sa mahaba at mamahaling dining table,
Panay ang lambing ni Vanessa kay Enzo. "Love?" ani Vanessa habang hinahaplos ang braso ni Enzo. "Huwag mong kalimutan sa darating na taon ha. Dapat mas malaki ang gala. Mas maganda kung i-introduce mo rin ako formally as your fiancé. It's about time the whole world sees me as your future wife." Ngumiti naman si Enzo. "Of course, babe. Alam mo naman na proud ako sa'yo." Tumikim ang isa sa mga partners. "Miss Vanessa, mukhang excited na excited kayo sa kasal ah." Nagkibit-balikat naman si Vanessa sabay tawa. "Aba syempre naman. Who wouldn't be? I'm about to marry the most eligible bachelor in the country. And soon, hindi lang basta asawa ko. Ako na ang magiging first lady ng Villarreal Holdings." Nagtawanan ng mga bisita, pero hindi nakalampas sa kanila ang kumpiyansa ni Vanessa. Napatingin si Enzo. Bahagyang natawa, pero hindi nagsalita. Kinabukasan sa condo unit ni Vanessa, nakaupo siya sa vanity table. Hawak ang cellphone habang nagsiselfie. Sa bawat kuha, hindi lang ang kanyang mukha at ayos ang ipinapakita, kundi ang singsing na halos sumasapaw sa lahat ng bagay. Nag-video call siya sa kanyang pinsang nasa abroad. "Pinsan!" Bati niya agad. "Guess what? I'm finally securing my place. Ako na ang soon-to-be Villarreal matriarch. At alam mo ba, sigurado ako magkakaanak agad kami ni Enzo. At kapag nangyari yon, wala nang makakapagpapatalsik sa akin sa pedestal na to." "Wow!" Sagot naman ng pinsan. "Grabe ah, parang nakaplano na lahat." "Exactly!" Tugon pa ni Vanessa. Nakataas ang baba. "You don't leave things to chance. You create your own destiny. At ang destiny ko? Maging asawa ni Enzo, ang CEO at ina ng magiging heir ng kumpanya." Lumipas ang mga araw at habang abala si Enzo sa opisina, si Vanessa naman ay panayang pamimili para sa kasal. Sa isang sikat na bridal shop, pinasuot siya ng designer ng ilang gowns. "Oh my gosh, this is it!" Sabi niya habang nakatingin sa salamin. "This gown screams Villarreal. Regal, classy, untouchable. Exactly how I see myself." Ang sales lady ay nagkomento. "Bagay na bagay po sa inyo, ma'am. Parang kayo talagang magiging reyna." Gumiti si Vanessa ng walang alinlangan. Hindi lang parang, iha. I will be. Pagkatapos ng kasal na to, ako na ang magiging mukha ng Villarreal Empire." Pagbalik sa opisina, sinalubong niya si Enzo sa lobby. Nakita niya itong pagod mula sa meetings, kaya agad niya itong niyakap. "Love, I'm so excited," bulong niya. "Can you imagine? A few more months and we'll be married. Tapos magkakaanak tayo agad. I want a son, Enzo. A strong boy who will carry your name. Sigurado naman ako mangyayari yun." Ngumiti si Enzo. Halatang natutuwa sa excitement ng fiancé. "One step at a time, Vanessa. Pero oo, I can imagine it. And I'm happy you're very excited." "Happy?" Ngumisi si Vanessa. Sabay titig sa mga mata ni Enzo. "You should be more than happy, love. Because together we're unstoppable. Wala na makakahadlang sa atin. I'll make sure of that." Sa lumang sala ng mansyon ng Villarreal, tahimik na nakaupo si Lola Sabrina sa kanyang rocking chair. Nakatanaw siya sa malalaking bintanang yari sa salamin. Habang unti-unting lumulubog ang araw, sa kanyang kandungan, hawak niya ang isang antigong abaniko na paminsan-minsay pampapawi niya ng init ng ulo. Kanina lang ay nakasama niya si Vanessa at Enzo sa hapunan. Kay Enzo, kitang-kita niya ang pagmamahal. Ang pagkabulag sa karisma ng kanyang fiancé. Ngunit sa bawat kumpas ng kamay, sa bawat sulyap na tila may hinahamak, nababasa ni Lola Sabrina ang masamang ugali ni Vanessa na pilit tinatago sa harap ng apo. "Sayang," bulong ng matanda sa sarili. "Napakatalino at mabait ng apo ko.
Pero pagdating sa babae, madaling naluloko. Kinabukasan, pinatawag niya ang isa sa mga matagal ng katiwala ng pamilya, si Manang Pilar. Pilar? Wika ng matanda. Napansin mo ba ang kilos ng fiancé ni Enzo? Alin po, Donya? Tanong ni Pilar na bahagyang nagulat. Yung paraan niya ng pagsasalita sa mga kasambahay. Mabait siya kapag kaharap si Enzo. Pero kapag wala na, parang kami alipin na walang halaga. Nag-atubili si Pilar, ngunit umango rin. Napapansin ko nga rin po, Donya. Pero ayoko magsalita dahil baka isipin niyong naninira ako. Totoo po, mataray siya kapag wala si Sir Enzo. Mariing pumikit si Lola Sabrina. Pinisil ang abaniko. Tama ang kutob ko. Hindi siya karapat-dapat. Samantala, si Enzo ay nasa opisina. Abala sa mga papeles. Dumating si Lola dala ang basket ng pagkain. Lola, anong ginagawa niyo rito? Dapat ay nagpapahinga kayo. Ngumiti ang matanda. Namiss kita, Apo. At gusto ko lang kitang kamustahin. Lalo na tungkol sa engagement mo. Napakunot ang noo ni Enzo. Engagement? Bakit po, may problema ba? Wala naman. Pero Apo, sigurado ka ba talaga kay Vanessa? Maingat na tanong ng Lola. Of course, Lola. Mabilis na sagot naman ni Enzo. She's perfect. She's kind, smart, and she loves me. Sandaling tumahimik si Lola. Hindi niya kayang sabihin lahat ng nakita niya. Hindi pa sa ngayon. Ngunit sa puso niya, buo na ang pasya. Kailangang may gawin siya bago tuluyang makulong ang apo sa maling babae. Sa gabing iyon, nagkaroon ng charity ball na dinaluhan ni Enzo at Vanessa. Eleganteng suot ang pulang gown. Kumikinang si Vanessa na parang reyna ng gabi. Abala siya sa pakikipagkamay sa mga kilalang tao at pagbibigay ng mga ngiti. Ngunit habang nagkakwentuhan ng mga board members sa gilid ng hall, nakamasid si Lola Sabrina mula sa malayo. Nakita niya kung paanong binulungan ni Vanessa ang isang waitress na nagkamali ng lagay ng wine glass. Hindi ka ba marunong magbilang? Mariin ang tinig ni Vanessa. Ngunit banayad ang ngiti sa mukha. 3 red wine sa kaliwa, hindi 2. Kung hindi ka sigurado, maghanap ka na lang ng trabahong hindi nangangailangan ng utak. Napasinghap ang waitress. Halos maiyak. Ngunit agad na bumalik si Vanessa sa lamesa ni Enzo na parang walang nangyari. Love, ang ganda ng event ano? Aniya na mahinhin ang boses. Very nice. Tugon ni Enzo, niyakap siya sa balikat. You make it better just by being here. Sa distansya, pinigilan ni Lola ang sarili. Gusto niya nang sumabat. Gusto niya nang ibunyag ang lahat ng nakikita. Pero alam niyang hindi pa tamang oras. Kinabukasan, kinausap muli ni Lola si Pilar. Pilar, kailangan ko ng impormasyon. Hanapin mo kung sino pang nakakita sa tunay na ugali ng babaeng yon. Hindi ako makakapayag na mapasama ang apo ko. Donya, sigurado po ba kayo? Baka magalit si Sir Enzo kapag nalaman niyang nag-iimbestiga tayo. Kung magagalit siya ngayon, mas lalo siyang magpapasalamat bukas kapag naligtas siya sa maling tao. Muli tumitig si Lola sa malaking portrait ng yumaong asawa na nakasabit sa dingding ng sala. Alberto, tulungan mo ako. Ayoko masayang pinaghirapan natin. Ayoko mapunta sa kamay ng isang babaeng hindi marunong rumispeto sa kapwa. Sa isang umaga, bumisita si Vanessa sa mansyon upang dalawin si Lola. May dala itong mamahaling prutas at bulaklak. Lola! Masiglang bati niya. Oh, I hope you're doing well. Naisip ko lang po kayong dala ng pasalubong. Ngumiti ang matanda, tinanggap ang prutas. Salamat, Iha. Mabuti naman ang katawan ko. Habang magkasama sila sa veranda, nagkunwari si Lola na nagtatanong ng simpleng bagay. Vanessa, anak, kamusta ka naman sa mga staff sa opisina? Madami silang trabaho, ano? Oh, they're fine. Mabilis na sagot naman ni Vanessa.
Ngunit lumabas ang bahagyang iritasyon sa kanyang tono. Pero minsan nakakainis kasi hindi nila alam ang tamang gawin. Kaya kailangan disiplinahin. Alam niyo naman, Lola, kapag gusto mong maging successful, dapat mataas ang standards. Napatingin si Lola. Nakitang kumislap ang yabang sa mga mata ni Vanessa. Hindi man halata sa unang pakikinig, pero para sa isang matandang marunong bumasa ng tao, malinaw. Hindi kabutihan, kundi kayabangan ang pinagmulan ng mga salita nito. Sa kanyang silid, gabing-gabi, nagsusulat si Lola sa kanyang diary. Mabagal ang kanyang sulat, ngunit matibay ang paninindigan. Hindi ako panatag. Ang fiancé ng aking apo ay may pusong malamig. Hindi niya nakikita ang halaga ng maliliit na tao. Kailangan kong humanap ng paraan upang ipakita kay Enzo ang katotohanan bago pa mahuli ang lahat. Habang isinasara niya ang diary, mariin niyang tinapik ang mesa. Buo na ang kanyang plano. Hahanapan niya ng butas si Vanessa at kapag dumating ang tamang oras, ibubunyag niya ang lahat sa harap ng apo. Sa kalagitnaan ng gabi, habang nakaupo si Enzo sa kanyang opisina, nakatitig siya sa malaking salamin na nakaharap sa skyline ng syudad. Mula sa itaas ng Villarreal Tower, makikita ang mga ilaw ng Maynila na parang kumikislap na bituin. Ngunit imbes na humanga, ang puso niya ay tila dinadala pabalik sa nakaraan. Isang alaala na pilit niyang kinalimutan, ngunit ayaw ding lumisan. Dahan-dahan niyang isinara ang laptop at umupo ng mas komportable sa kanyang swivel chair. At doon nagsimulang gumuhit ang isang matinding flashback. 5 taon ang nakaraan. Mainit ang hapon sa probinsya nang unang makilala ni Enzo si Lyra. Siya ay nakatakas sandali mula sa gulo ng syudad at nagpa siyang bumisita sa rest house ng pamilya sa Batangas. Habang naglalakad sa hardin, nakita niya ang isang dalagang nakayuko. Nagwawalis ng mga tuyong dahon. Pawisan nito, ngunit sa kabila ng pagod, maliwanag ang kanyang ngiti. Magandang hapon po, sir. Magalang na pating ng dalaga. Nagulat naman si Enzo. Hello? Ikaw ba ang bagong katulong dito? Opo, ako po si Lyra. Sagot niya, sabay hawak sa dulo ng palda bilang tanda ng pagdalang. May kakaiba kay Lyra na agad na tumatak sa isip ni Enzo. Hindi kagandahan sa pamantayan ng alta sosyedad, ngunit may simpleng ganda. Malinis ang aura at higit sa lahat, may busilak na puso na makikita sa kanyang mga mata. Sa mga sumunod na linggo, madalas silang magkasalubong. Tuwing umuwi si Enzo galing Maynila, nandoon si Lyra. Nag-aalaga ng mga halaman, nag-aayos ng mesa, o minsang nagdadala ng malamig na tubig kapag pawis na pawis si Enzo galing sa tennis. Sir, baka gusto niyo pong uminom muna bago kayo bumalik sa laro? Alok pa ni Lyra isang araw. Inabot ang pitchel ng malamig na tubig. Napangiti si Enzo. Thank you, Lyra. At huwag mo na akong tawaging sir. Enzo na lang. Naku, pero nakakahiya po. Nag-alangan pa si Lyra. Wala yun. Mas gusto ko na yun kaysa magmukhang estranghero tayo. Sagot ni Enzo sabay kindat. Mula noon, unti-unting naging mas malapit ang dalawa. Isang gabi ng tag-ulan na wala ng kuryente sa buong bayan. Nasa veranda si Enzo. Nakikinig sa lagaslas ng ulan. Lumapit si Lyra dala ang kandila. Baka po natatakot kayo sa dilim? Biro niya. Inilapag ang kandila sa mesa. Tumawag si Enzo. Ako? Hindi. Pero mas mabuti nga na may kasama. Sa dilim at katahimikan, nag-usap sila tungkol sa buhay. Ibinahagi ni Lyra ang kanyang mga pangarap. Makapagpatayo ng maliit na tindahan para sa kanyang mga magulang. Makapagtapos ng pag-aaral ang kanyang nakababatang kapatid. Si Enzo naman ay nagbukas ng saloobin tungkol sa bigat ng responsibilidad bilang tagapagmana ng isang malaking kumpanya. Alam mo, Enzo, sabi pa ni Lyra, kahit gaano kalaki ang mundo mo, importante pa rin ang simpleng kaligayahan. Hindi lahat ng bagay na bibili ng pera. Tumitig naman si Enzo sa kanya.
At sa mga salitang yon, parang may nagbukas na bagong pintuan sa kanyang puso. Sa mga araw na lumipas, dumating ang pagkakataon na nahulog ang kanilang damdamin sa isa't isa. Hindi ito mabilis, kundi parang musika na dahan-dahang umaangat hanggang sa umabot sa rurok. Sa bawat ngiti ni Lyra, sa bawat simpleng alaga niya kay Enzo, lalong lumalalim ang nararamdaman ng binata. Hanggang sa isang gabi, sa ilalim ng mga bituin, inamin ni Enzo ang kaniyang nararamdaman. Lyra, I think I'm falling for you. Nagulat naman si Lyra, ngunit hindi niya itinanggi. Enzo, alam kong magkaibang mundo natin pero matagal na rin ako may nararamdaman para sa'yo. Doon nagsimula ang kanilang pag-ibig, isang lihim na pagmamahalan sa pagitan ng amo at katulong. Ngunit hindi nagtagal dumating ang bagyo sa kanilang relasyon. Si Vanessa na noon ay matagal nang naniligaw kay Enzo at palaging nasa paligid ng pamilya Villarreal ay nakahalata. Nakita niya kung paanong tumingin si Enzo kay Lyra at kung paanong nagiging masaya ito sa simpleng dalaga. Isang araw, kinausap ni Vanessa si Enzo. Enzo, may sasabihin ako. Alam mo bang ginagamit ka lang ni Lyra? Napakunotang noon ni Enzo. Anong ibig mo sabihin? Gold digger siya. Nakausap ko ang isang kakilala niya. Sinabi nilang plano niyang gamitin ka para maiahon ng pamilya niya sa hirap. She's after your money and not your love. Nag-init ang dugo ni Enzo. Hindi totoo yan. Hindi ganoon si Lyra. Ngunit si Vanessa ay mahusay magpaikot ng salita. Enzo, open your eyes. She's a maid. Do you really think she loves you for who you are? Or for what you have? Muling umalingaw-ngaw sa isip ni Enzo ang mga sinabi ni Vanessa. At sa susunod na pagkakataon na nagkita sila ni Lyra, dala niya na ang alinlangan. Lyra, malamig ang tinig ni Enzo. May narinig ako mga bagay tungkol sa'yo. Na ginagamit mo lang daw ako? Totoo ba yun? Nagulat si Lyra at halos maluha. Ano? Enzo, mahal kita. Hindi ko kailanman naisip ang pera mo. Kung gugustuhin ko yon, matagal na sana kitang sinamantala. Ngunit ang galit at pagdududa ay nangingibabaw. I don't know if I can trust you anymore. Lumuhad si Lyra, hawak ang kamay ni Enzo. Enzo, please paniwalaan mo ko. Hindi ako ganong klaseng tao. Pero binitawan siya ng binata. Nilisan ng hardin nang hindi lumilingon. At doon nagtapos ang kanilang pagmamahalan na isang pag-ibig na nasira dahil sa kasinungalingan at paninira. Nagbalik si Enzo sa kanyang ulirat. Nakatitig pa rin sa mga ilaw ng syudad. Malalim ang buntong hininga niya. Lyra, bulong niya sa sarili. Bakit hanggang ngayon? Ramdam ko pa rin ang kirot. Mula sa kanyang mesa, kinuha niya ang isang lumang larawan. Siya at si Lyra, nakangiti sa harap ng hardin ng rest house. Agad niyang isinilid sa drawer, ngunit hindi niya maitago ang katotohanan. Kahit anong pilit, hindi niya kayang kalimutan. Ang unang babaeng tunay na minahal niya. Sa lumang silid-aklatan ng mansyon, tahimik na nagbabasa ng mga lumang dokumento si Lola Sabrina. Ang kanyang mga mata, bagamat may edad na, ay hindi nawala ng talas. Sa kanyang harapan, nakalatag ang ilang lumang sulat, resibo at ilang retrato na nakuha niya mula sa isang matagal ng kasambahay na nakasaksi sa nakaraan ni Enzo at Lyra. Kanina lang, nagbalik sa isip niya ang pagiging malambing ni Lyra. Isang dalagang minsan ay tinuring niyang parang anak. At ngayong nakita niya ulit ang mga litrato, hindi maikakailang muling bumabalik ang mga alaala. Lyra, bulong ni Lola. Hawak ang isang lumang larawan kung saan magkasama sina Enzo at Lyra sa hardin ng kanilang rest house. Bakit ka nawala? At anong iniwan mo?
Ilang linggo na ang nakalipas mula nang magsimulang magduda si Lola kay Vanessa. At habang naiisip niya kung paanong mapipigilan ang kasal, isang kaibigan mula sa probinsya ang dumalaw sa kanya. Si Aling Cora, dating kapitbahay ni Lyra. "Donya," ani Aling Cora habang nakaupo sa veranda. "Matagal ko na pong gustong sabihin ito. Hindi ko lang alam kung alam ni Sir Enzo pero si Lyra may anak." Napatigil si Lola. "Anak? Opo. Bata pa lang siya nang umalis dito sa Maynila, 'di ba? Pero buntis na siya. Hindi ko lang alam kung sino ang tatay pero sabi-sabi kay Sir Enzo daw." Nag-ibang tibok ng puso ni Lola. Ang kutob niya laban kay Vanessa ay parang binigyan ng mas malinaw na direksyon. Kung totoo nga ang sinabi ni Aling Cora, may karapatan si Enzo na malaman. At higit sa lahat, may karapatan ng bata. Ilang araw ang lumipas, nagpasya si Lola na puntahan ng probinsya kung saan huling nakita si Lyra. Sa isang maliit na baryo, doon niya natagpuan ang sagot. Isang batang lalaki na tinatawag na Adrian. Nakita niya itong naglalaro sa tabing daan. Pawisan, ngunit masigla. Maputi ang balat, matangos ang ilong at higit sa lahat, may kakaibang ningning sa mga mata. Mga matang kapareho ng kay Enzo noong bata pa ito. "Adrian!" tawag ng isang babae na lumapit. Halatang siyang nag-aalaga. "Huwag kang lalayo, baka masaktan ka." Ngumiti ang bata at kumaway. "Opo, tita." Lumapit si Lola at nagpakilala. "Magandang hapon po, ako po si Sabrina Villarreal. Gusto ko sanang makausap kayo tungkol sa batang yan." Nagkatinginan ng mga babae. Halatang nagulat. Ngunit kalaunan, isa sa kanilang nagbukas ng salita. "Donya, si Adrian po, anak ni Lyra. At ang ama, walang iba kundi si Enzo." Dinala siya ng mga babae sa isang maliit na bahay. Doon ipinakita nila ang mga ilang gamit ni Lyra, mga lumang sulat, letrato, at isang singsing na bigay ni Enzo noon kay Lyra. Sa isa sa mga sulat, malinaw ang nakasulat. "Enzo, kung sakali mang hindi na tayo magkitang muli, alagaan mo sana ang anak natin. Hindi ko alam kung paano pero sana balang araw, malaman niyang minahal ko siya mula sa simula." Naluha si Lola sa pagbasa ng sulat. Hindi lamang basta kutob, kundi malinaw na ebidensya. Si Adrian ay anak ni Enzo at Lyra. Habang pauwi, hindi mapakali si Lola. Sa loob ng kanyang sasakyan, paulit-ulit niyang iniisip ang mga susunod na hakbang. Kung malalaman ito ni Enzo ngayon, baka hindi niya agad paniwalaan. At baka lalo lang niyang katakutan ang commitment. Pero kung hindi ko rin naman sasabihin, kawawa ang bata. Pinikit niya ang mga mata, huminga ng malalim. Hindi pwede. Hindi pwedeng lumaki si Adrian na hindi kilala ang kanyang ama. At hindi rin pwedeng tuluyang makulong si Enzo sa braso ni Vanessa. Kailangan ko ng tamang oras. Kailangan kong ipakita sa lahat ang katotohanan sa paraang hindi na nila maitatanggi. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sina Enzo at Vanessa sa mansyon, napansin ni Lola ang pagkapit ng dalawa. Si Vanessa, todo lambing. Panay ang tawa at halatang pinag-uusapan ng wedding plans. Si Enzo naman, bagamat abala sa cellphone, ay nakangiti lang at sumasang-ayon. "Love, I can't wait our wedding to be the talk of the century," ani Vanessa. Nakapamewang. "Imagine, all the socialites, all the media, everyone will see me as the future Mrs. Villarreal." Ngumiti naman si Enzo. "You mean us, Vanessa. Everyone will see us together." Tumawa si Vanessa, pero sa ilalim ng mesa, mariin ang kapit sa braso ni Enzo. Parang pinapaalala sa kanya na wala nang atrasan. Tahimik lang si Lola, pinagmamasdan ang eksena. Ngunit sa kanyang puso, may tinatago siyang lihim. Isang lihim na kayang baguhin ang lahat.
Sa kanyang silid, binuksan muli ni Lola ang maliit na kahon kung saan nakalagay ang sulat ni Lyra. Pati na rin ang litrato ni Adrian. Hinaplos niya ito at muling napaluha. Anak ng apo ko, bulong niya. Hindi ka dapat lumaki ng walang ama. Hindi ka dapat ituring na wala. Dahil karapatan mong malaman ang totoo. At sa gabing iyon, buo na ang kanyang plano. Sa darating na malaking pagtitipon ng kumpanya, dadalhin niya si Adrian at sa harap ng lahat, ipapakita niya ang katotohanan na si Enzo ay hindi lang CEO, kundi isa ng ama. Ang malaking ballroom ng 5-star hotel sa Makati ay puno ng mga taong mayayaman at kilalang personalidad. Mga chandelier na kristal ang nakasabit. Kumikislap sa bawat kislap ng camera ng media. Charity event ito na inorganisa ng Villarreal Holdings para makalikom ng pondo sa mga batang ulila. Sa harap ng entablado, makikita si Enzo. Maayos ang suot na tuxedo. Nakangiti habang kinakamayan ng mga business partners. Katabi niya si Vanessa, nakasuot ng dazzling silver gown na tila kumikinang sa ilaw. Mahinhin ang kanyang kilos. Marahang kumakaway sa mga kilalang panauhin at pinupuri ng lahat ang kanyang ganda. Vanessa, you look stunning tonight. Ani ng isang kilalang senador. Oh, thank you po, Senator. Sagot naman ni Vanessa na may kasamang pagyuko. I'm just happy to be here to support Enzo's cause. Ngumiti naman si Enzo, halatang proud sa kanyang fiancé. She's always supportive. Aniya sabay hawak sa kamay ni Vanessa. Habang abala ang karamihan sa socializing, nakaupo naman si Lola Sabrina sa isang table na bahagyang malayo. Pinagmasta ng lahat. Sa kanyang mukha, may maliit na ngiti. Ngunit ang mga mata niya ay alerto, parating nakatingin kay Vanessa. Ilang minuto pa ay dumating ang mga waitress, dala ang trays ng champagne at mga hors d'oeuvre or mga appetizer. Isang batang waitress ang bahagyang natapilok, kaya't natapon ng ilang patak ng champagne sa sahig malapit sa mesa ni na Enzo at Vanessa. Nagulat ang dalaga at agad na yumuko. Pasensya na po, ma'am, sir. Hindi ko po sinasadya. Agad nang umiti si Enzo at nag-abot ng tissue. It's okay, don't worry about it. Ngunit bago pa makaalis ang waitress, biglang sumabog ang malamig na tinig ni Vanessa. Are you serious? Singhal niya, kahit nasa harap sila ng maraming tao. Ang simple-simple ng trabaho mo. Magdala ng tray. Tapos nagawa mo pang madapa? Do you know how much this gown costs? Kung natapunan ako nito, baka mawalan ka na ng trabaho agad. Nanginginig ang kamay ng waitress. Halos mapaiyak. I'm sorry po, ma'am. Hindi na po mauulit. Sorry? Do you think sorry is enough? Dagdag pa ni Vanessa. Mas lumakas ang boses. Kung hindi ka marunong maglakad ng maayos, huwag ka na magtrabaho sa ganitong lugar. Nakakahiya ka sa event na to. Natigilan ng ilang panauhin. Nagkatinginan ng iba. At may mga pabulong-bulong na nagsimula. Ngunit agad na ngumiti ulit si Vanessa nang lumingon kay Enzo. Love, can you believe this? Clumsy staff talaga. It ruins the elegance of the night. Akala niya hindi nakita ng ibang tunay na ugali niya. Ngunit mula sa malayo, kitang-kita lahat ni Lola Sabrina. Napapikit siya sandali. Mariing pinigilan ng sarili. Sa halip na magsalita, nagpatuloy siyang magkunwaring walang alam. Pinipili ang tamang panahon. Pagbalik sa stage, nakasalubong ng waitress ang isa pang staff na nakakita ng lahat. Okay ka lang? Tanong ng kaibigan niya. Tumango ang waitress at pinunasan ng luha. Kaya ko to. Trabaho lang. Ngunit sa puso niya, ramdam niya ang sakit ng pagkakalait. Samantala, sa mesa ng mga Villarreal, muling bumalik ang aura ng pagiging sweet ni Vanessa. Inilapit niya ang kanyang kamay kay Enzo at bumulong. Love, people are watching. We should always look perfect.
Ngumiti naman si Enzo at hinaplos ang kamay ng fiancé. You're right. And you always look perfect. Napangiti naman si Vanessa, ngunit sa kanyang isip, naroon pa rin ang yabang at pakiramdam ng pagiging higit sa lahat. Ilang oras pa ang lumipas, nagkaroon ng maikling talumpati si Enzo. Tumayo siya sa entablado at nagsalita tungkol sa kahalagahan ng pagtulong sa mga ulila. Palakpakan ng lahat. Sa tabi ng stage nakatayo si Vanessa. Maayos ang ngiti at tila perpektong fiancé na handang sumuporta sa kanyang groom-to-be. Ngunit hindi na alis kay Lola Sabrina ang bigat ng kanyang dibdib. Sa kanyang isip, malinaw na malinaw. Ito ang babaeng gusto ng apo ko na maging asawa? Pagkatapos ng event habang naglalakad papunta sa sasakyan, muling nakasalubong ni Vanessa ang waitress sa kanyang sinigawan kanina. Bitbit nito ang kahon ng mga natirang wine glasses. Muli siyang tumigil at ngumiti. Hindi ngiti ng kabaitan, kundi ngiti ng panlalait. Next time, mag-practice ka munang maglakad bago ka sumabak sa ganitong klase ng event. Hindi lahat ng boss kasing bait na Enzo. Aniya sabay irap. Pasensya na po, sagot ng waitress, nakayuko. Good. At least alam mong may kasalanan ka. Don't let it happen again. Pagbalik niya kay Enzo, agad siyang ngumiti. Parang wala lang nangyari. Love, ready to go home? Ngumiti si Enzo na walang alam. Yeah, let's go. Nasa loob na ng kotse sina Enzo at Vanessa nang muling bumalik si Lola sa kanyang silid sa mansyon. Kinuha niya ang kanyang diary at muling nagsulat. Ngayong gabi, kitang-kita ko ang tunay na kulay ni Vanessa. Minamaliit niya ang mga taong hindi niya ka-level. Kung ganitong ugali niya, paano pa kapag siya ng opisyal na asawa ng apo ko? Hindi ko hahayaang mangyari yon. Kailangan kong hanapin ang tamang oras para ipakita sa lahat kung sino talaga siya. Mariing isinara ni Lola ang diary at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa kanyang puso, buo na ang paninindigan. Hindi niya papayagang masira ang buhay ng kanyang apo sa kamay ng isang babaeng walang pusong mapagkumbaba. Isang linggo bagong ingranding event ng Villarreal Holdings, abala ang buong kumpanya sa paghahanda. Mula sa PR team hanggang sa mga event coordinators. Lahat ay nagtatrabaho ng walang tigil. Ang malaking hadaan ay hindi lamang simpleng pagtitipon. Ito ang kauna-unahang gala na inaabangan ng business world. Isang gabi ng karangyaan at pagpapakita ng kapangyarihan ng pamilya Villarreal. Sa mismong gabi, kumikislap ang harap ng Grand Imperial Hotel sa Makati. Mga luxury cars ang nagsidatingan. Bawat panauhin ay nakasuot ng pinakamamahaling gowns at tuxedos. Nasa entrance ang mga cameraman ng media, kumukuha ng detrato sa mga dumadating. Pagdating ng sasakyan ni Enzo, agad nagkagulo ang camera. Lumabas siya sa isang black limousine. Gwapo at matikas sa kanyang custom-fit tuxedo. Sumunod si Vanessa. Nakasuot ng golden gown na puno ng glitters. Tila siyang reyna ng gabi. Agad siyang ngumiti at kumaway sa mga kamera. Halatang sanay sa spotlight. Vanessa! Vanessa! Pakita ka dito! Sigaw ng ilang photographer. Ngumiti siya, tumigil sandali sabay sabing, Tonight is not about me, but about Villarreal Holdings and the cause we support. Ngunit sa kanyang mga mata, malinaw ang tuwa sa atensyon. Sa loob ng ballroom, puno ng magagarang palamuti ang ballroom. Mga chandelier na tila between, red carpet sa gitna at mga mesa na may gintong kubyertos at mga mamahaling alak. Nandoon ang mga board members ng kumpanya, mga kilalang politiko, at ilang artista. Umupo si Enzo sa presidential table kasama si Vanessa. Panayambati ng mga tao sa kanila. Congratulations Enzo for another successful year, wika ng isang board member. Thank you, sagot naman ni Enzo, humble ang ngiti. This is all because of everyone's hard work. Ngumiti rin si Vanessa.
Ngunit ang sagot niya ay may ibang timpla. And of course, behind every great man is a supportive woman. Soon, I'll officially stand beside Enzo, not just as his fiancé, but as his wife. Nagkatinginan ng ilang board members. Bahagyang nagtaka sa paraan ng pagkakasabi ni Vanessa, pero agad din silang umiti para wag mapansin. Sa isang mesa hindi kalayuan, nakaupo si Lola Sabrina. Tahimik lang siya, pero ang mga matay nakamasid kay Vanessa. Sa bawat salita at kilos ng dalaga, lalo siyang natiyak na hindi ito ang tamang babae para sa kanyang apo. Ang yapang. Bulong niya sa sarili. Hindi pa man kasal. Parang inaangkin niya na ang lahat. Habang tinitingnan ang paligid, napansin niya ang mga kamera nakatutok at ang media na nagmamasid. Naalala niya ang lihim na itinago niya, ang pagkakaroon ni Enzo ng anak kay Lyra. Sa kanyang puso, kumislot ang plano. Ito na ba ang tamang oras? Maya-maya inanyayahan si Enzo para magsalita sa entablado. Tumayo siya at ngumiti sa mga panauhin. Ladies and gentlemen, thank you for joining us tonight. This annual gala is more than a tradition. It is a celebration of our growth, our partnerships, and our commitment to helping those in need. Palakpakan ng lahat. Habang nagsasalita si Enzo, nakatitig si Vanessa sa kanya. Hawak ang kamay ng binata na para bang ipinakita sa lahat na siyang may karapatan sa kanya. Together, dagdag ni Enzo, we will continue to expand Villarreal Holdings to greater heights. Habang nagpapatuloy ang gabi, nakikipag-usap si Vanessa sa iba't ibang tao. Ngunit hindi nakalampas kay Lola ang kanyang panlalait sa ilang staff na nagliligpit ng braso. Excuse me, singal ni Vanessa sa isang waiter. Why are you serving the wine like that? Do it properly. This is a gala, not a street party. Pasensya na po, ma'am. Pasensya na. I don't need apologies. I need competence. Mariin niyang wika, sabay baling sa likod. Sa mga bisitang kaharap niya, nakangiti siya tila wala namang masamang nasabi. Ngunit para kay Lola, sapat na iyon para tuluyang mapagtibay ang kaniyang plano. Habang nagkakantahan ng banda at nag-umpisang kasiyahan, umupo si Lola sa gilid. Sa kanyang harapan, hawak niyang maliit na bag kung saan nakatago ang isang larawan ni Adrian, ang batang anak ni Enzo at Lyra. Tamang oras na ba? Tanong niya sa sarili. Sa harap ng media, sa harap ng lahat ng importanteng tao, dito ka ba dapat ipakita ang katotohanan? Muling tumingin siya kay Enzo. Masaya itong nakikipag-usap sa mga panauhin. Walang kamalay-malay sa lihim na matagal nang ikinukuble sa kanya. At naroon, si Vanessa. Parang reyna sa kanyang tabi. May ngiti na puno ng kayabangan. Mariin niyang pinisil ang larawan sa kanyang kamay. Oo, bulong niya sa sarili. Ito na ang tamang oras. Sa susunod na hakbang, babagsak ng maskara ni Vanessa at makikilala ni Enzo ang tunay niyang pamilya. Sa gitna ng kasiyahan at magagarbong tawanan sa ballroom, patuloy ang pagtugtog ng banda habang nagsasayawan ng ilan sa mga bisita. Si Enzo ay abala sa pakikipagkamay sa ilang kilalang personalidad, habang si Vanessa naman ay abala sa pagpapakilala ng sarili bilang fiancé ng CEO ng Villarreal Holdings. Soon, nakangiting bulong ni Vanessa sa kausap na reporter. I'll officially be Mrs. Villarreal. Isn't that wonderful? Tumango ang reporter. Nagulat ng note. Sa bawat kislap ng kamera, mas lalo pang nagningning ang kasuotan ni Vanessa na para bang siya na ang bida ng gabi. Ngunit, bigla ring humina ang ingay ng buong bulwagan nang bumukas ang malaking pintuan sa gilid ng ballroom. Tumigil ang ilan, sabay-sabay na lumingon. Dahan-dahang pumasok si Lola Sabrina. Nakaayos sa kanyang eleganteng emerald gown. Ang hawak niyang baston ay mariin ngunit matatag.
Sa kanyang kabilang kamay, hawak niya ang isang batang lalaki. Maamong mukha, nakasuot ng simpleng barong at pantalon, at halatang kinakabahan sa dami ng taong nakatingin. Tahimik na naglakad si Lola papunta sa gitna ng ballroom. Ang banda ay kusa ring huminto, at ang mga ilaw ay tila nakasunod sa kanyang pagdating. Sa bawat hakbang, ramdam ang bigat ng kanyang presensya, parang may mahalagang revelasyong paparating. Nang makarating sa gitna, humarap siya sa entablado. Mahigpit ang hawak niya sa kamay ng bata. Ang kanyang tinig ay malakas at mariin. Mga panauhin, simula ni Lola Sabrina. Ako'y tumatayo ngayon, hindi bilang ordinaryong bisita, kundi bilang haligi ng pamilyang Villarreal. At ngayong gabi, dala ko ang isang sorpresa. Itinulak niya ng kaunti ang bata pasulong. Malinaw ang kaba sa mukha ng bata, ngunit nananatili itong nakatayo sa tabi ng matanda. Nakatitig si Lola sa mga panauhin, tsaka nagsalita ng mariin. Ito, aniya at mataas ang boses. Ang batang matagal nang hindi nakikilala ng marami. Si Adrian. Saglit siyang tumigil. Hinigpitan ang hawak sa kamay ng bata. At saka tinuloy ang mga salitang yumanig sa katahimikan ng ballroom. Siya ang tunay na tagapagmana ng pamilya Villarreal. Sa puntong iyon, halos huminto ang oras. Tahimik ang buong bulwagan. At tanging boses ni Lolang umaalingaw-ngaw sa loob ng ingranding silid. Matapos ang malakas at mariing tinig ni Lola Sabrina na ipinakilala si Adrian bilang ang tunay na tagapagmana ng pamilya Villarreal, nanatiling nakatitig ang lahat. Tahimik ang ballroom at tanging tunog ng mga kamera ang maririnig. Ang mga panauhin ay nagbulungan. Ang ilan ay nagtakip ng bibig sa gulat. At ang media naman ay nagkandara pa sa pagkuha ng retrato. Nakatitig si Enzo kay Adrian. Nanlalaki ang mga mata. Hindi makapaniwala sa narinig. Samantalang si Vanessa namutla ang mukha at saglit na hindi nakapagsalita. Ngunit hindi nagtagal, mabilis siyang bumawi. Pinilit ngumiti, tumawa ng mapanlait. Ano to, Lola? Matinis ang tinig ni Vanessa. Umaalingaw-ngaw sa mikropono. Hindi ba't masyadong katawa-tawa? Magdadala kayo ng isang bata dito? Tapos sasabihin niyo anak ni Enzo? At tagapagmana pa? Maraming ulo ang napalingon sa kanya. Nagulat sa kawalan niya ng respeto. Ngunit hindi siya natigil. Lumapit siya kay Adrian. Tiningnan ito mula ulo hanggang paa. Tsaka ngumisi ng malamig. Tingnan niyo nga naman. Dagdag pa ni Vanessa. Halos pabulong, ngunit dinig ng lahat. Mukha lang naman siyang ordinaryong bata. Wala namang dugong Villarreal yan. Isa lang siyang anak ng... Sino ba? Katulong? Napahigpit ang hawak ni Adrian sa kamay ni Lola. Kita sa mga mata niya ang pagkalito at hiya habang nakayuko. Vanessa, tama na. Mariing wika ni Enzo. Hawak ang braso ng fiancé. Hindi mo dapat sinasabi yan sa bata. Ngunit lumaban pa rin si Vanessa. Hindi, Enzo. Dapat mong makita kung anong klaseng palabas ang ginagawa ng lola mo. She's manipulating you. Gagamit siya ng isang bata para lang guluhin ang engagement natin. Ngumisi siya ng mapanukso. Sabay turo kay Adrian. At ikaw, bata, huwag mong akalaing makakapasok ka sa mundo namin. Hindi ka bagay dito. Hindi ka Villarreal. Mariing tumayo si Lola Sabrina at taas ang ulo at binalingan si Vanessa. Ang dating mahinahon niyang boses ay naging malakas at matalim. Vanessa! Singhal niya. Ikaw ang walang karapatang magsalita ng ganyan. Hindi ikaw ang magtatakda kung sino ang kabilang sa pamilyang ito. Ako at ang dugo ng Villarreal ang may alam kung sino ang tunay na tagapagmana. Natahimik ang lahat. Halos bumigat ang hangin sa ballroom. Tinapik niya si Adrian sa balikat at saka humarap muli
sa mga tao. Ang batang ito ay hindi ordinaryo. Siya ang anak ni Lyra at ang aking apo. Siya ang tunay na dugo ng Villarreal at wala kang magagawa para baguhin iyon. Namutla si Vanessa. Hindi siya makapagsalita. Ang mga board members ay nagkatinginan. Ang ilan ay umiling. May mga narinig na bulungan mula sa media. Si Vanessa ang yabang. Pero ngayon, Lola mismo ang nagpakilala. Hindi pwedeng hindi totoo. Pinilit pa rin ni Vanessa ang sarili. This is ridiculous, Enzo. Sabihin mo sa kanila, hindi totoo to. Mahal, hindi ba? Ngunit hindi makapagsalita si Enzo. Nakatitig lamang siya kay Adrian. Ramdam ang malakas na tibok ng puso. Hindi niya alam ang sasabihin. Ngunit sa kanyang mga mata, malinaw ang gulat at pagkalito. Samantala, patuloy ang pagdurog kay Vanessa sa harap ng lahat. Si Lola hindi na binigyan ng pagkakataon ng kanyang mga palusot. Vanessa, madiing wika ni Lola. Nakita ko kung paano mong tratuhin ang mga tao. Minamaliit, sinisigawan, hinahamak. At ngayong gabi, pinatunayan mo kung gaano kang kalupit. Lalo na sa isang inosenteng bata. Hindi ikaw ang nararapat na tawaging Villarreal at hindi kailanman magiging ikaw. Napatulala si Vanessa. Hindi na makatingin sa mga tao. Unti-unting nawala ang kanyang kumpiyansa at ang ngiti niyang palaging pinagmamalaki ay napalitan ng galit at hiya. Sa harap ng lahat, tuluyan siyang napahiya. Si Adrian, bagamat nakaramdam ng sakit sa mga salita ni Vanessa, ay muling nakaramdam ng lakas dahil sa pagkakapasa ng kamay ni Lola sa kanyang balikat. Parang sinasabi nitong, "Huwag kang matakot, apo. Nandito ako." Sa wakas, humarap muli si Lola sa lahat ng panauhin. Ngayong gabi, ipinapakilala ko sa inyo ang tunay na kadugo ng aming pamilya. Tandaan ninyo, ang kayamanan at kapangyarihan ay walang halaga kung mawawala ang respeto at dangal. Si Adrian at hindi si Vanessa ang kinabukasan ng Villarreal Holdings. Palakpakan ng ilan, ang iba naman ay tahimik. Ngunit malinaw sa lahat na ang gabing iyon ay hindi na malilimutan. Matapos ang nakakagulat na revelasyon sa gala, naging laman ng lahat na headlines kinabukasan ang pangalan ni Enzo at ang batang ipinakilala ni Lola Sabrina bilang tagapagmana ng Villarreal Holdings. Ang mga dyaryo at online articles ay puno ng litrato ni Adrian na hawak ang kamay ng matanda. At si Vanessa, halatang nawala ng composure sa harap ng media. Who's Adrian? Secret Villarreal heir? Revealed. Vanessa humiliated in gala. Lola Sabrina stands firm. Nakaharap si Enzo sa kanyang opisina. Hawak ang mga newspaper. Mariin ang kanyang pagkakakuyom sa papel habang paulit-ulit niyang binabasa ang headline. Hindi pa rin siya makapaniwala. Anak ko, bulong niya sa sarili. Paano nangyari to? At bakit ngayon ko lang nalaman? Samantala, dinala ni Lola si Adrian sa mansyon. Ang bata ay tahimik. Halatang naguguluhan at natatakot sa bagong paligid. Malaki ang bahay. Mas malaki kaysa sa alinmang lugar na napuntahan niya. Sa mga mata ng bata, hindi ito tahanan kundi parang palasyo na puno ng estranghero. Pagdating ni Enzo mula sa opisina, halos hindi niya alam kung paanong lalapit kay Adrian. Nakatayo siya sa may hagdan. Pinagmamasdan ng bata na naglalaro lamang ng maliit na laruan na dala nito mula sa baryo. Adrian, tawag niya na mababa ang boses. Lumingon ang bata. Halatang kinakabahan. Po, bahagya namang lumapit si Enzo. Ngunit natigilan din. Hindi niya alam kung anong susunod na sasabihin. Sa loob ng maraming taon, puro negosyo at responsibilidad ang iniintindi niya.
Ngayon, may batang tumatawag sa anak niya at hindi niya alam kung paano maging ama. Umupo si Enzo sa sofa, habang nakaupo naman sa sahig si Adrian. Tahimik sila pareho. Gusto mo ba ng juice? O gatas? Alok ni Enzo. Tumango lamang ang bata, mahiyain. Tinawag ni Enzo ang kasambahay para magdala ng juice. Nang maibigay ito, inabot niya kay Adrian. Salamat po, mahina ang sagot ng bata. Nagulat si Enzo sa mahinhing tinig ng anak. Tila biglang gumaan ang kanyang pakiramdam. Ngunit hindi pa rin niya maiwasang makaramdam ng pagkailang. Kinagabihan, kinausap siya ni Lola sa veranda. Enzo, apo, kailangan mong tanggapin ang bata. Siya'y dugot laman mo. Pero Lola, hindi ko alam kung paano. Bigla lang siyang dumating sa buhay ko. Hindi ko alam kung kaya kong maging ama. Humigpit ang hawak ni Lola sa kanyang abaniko. Walang pagiging magulang, Enzo. Ang kailangan lang, puso. At nakikita ko, kahit hindi mo man aminin, may connection ka na sa bata. Napabuntong hiniya si Enzo. Kung totoo ang anak ko siya, ayoko maramdaman niyang hindi ko siya kayang mahalin. Pero paano kung huli na ang lahat? Paano kung galit siya sa akin? Hindi galit ang nararamdaman ng bata, sagot ni Lola, kundi pangungulila. Kaya mo pang punan ng kulang. Sa silid na inihanda para kay Adrian, malaki ang kama. May sariling study table at laruan na iniregalo agad ni Lola. Ngunit nananatili ang bata sa gilid ng kama. Iyakap-yakap ang luma niyang laruan. Pumasok si Enzo. Bahagyang natigilan ng makita ang anak na parang hindi makatulog. Adrian, mahina niyang sabi. Okay ka lang ba rito? Tumango ang bata. Ngunit halata ang kaba. Opo, ang laki po ng kwarto. Umupo si Enzo sa gilid ng kama. Kung gusto mo, pwede kang magsabi kung ano ang mas komportable para sa'yo. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo. Saglit na tumahimik naman si Adrian bago nagsalita. Hindi po ako sanay sa ganito. Pero salamat po, Papa. Napasinghap si Enzo. Unang beses niyang marinig mula kay Adrian ang salitang iyon. Papa. Hindi niya alam kung paano magre-react. Ngunit sa kaloob-looban niya, may damdaming matagal nang natutulog na biglang nagising. Kinabukasan, maagang bumaba si Enzo para makita si Adrian. Nakita niya itong naglalaro ng maliit na kotse sa sala. Lumapit siya. Bahagyang nag-atubili. Adrian, gusto mo bang pumunta sa garden? Maraming bulaklak at isda sa pond. Nagliwanag ang mukha ng bata. Talaga po? Tumango si Enzo. Sasamahan kita. Habang naglalakad sila sa garden, unti-unting napansin ni Enzo kung gaanong kasimple ang kaligayahan ng bata. Tuwang-tuwa na ito nang makakita ng isda, nang makahawak ng bulaklak, at nang makatakbo sa damuhan. At sa bawat ngiti ni Adrian, may kakaibang init na pumapasok sa puso ni Enzo. Init na hindi niya naranasan sa matagal na panahon. Sa gitna ng lahat ng ito, hindi pa rin maalis ang pag-aalala kay Enzo. Paano niya ipapaliwanag kay Adrian ang lahat? Paano kung hanapin ng bata ang kanyang ina? Paano kung muling bumangon ang mga kasinungalingan ni Vanessa upang sirain sila? Habang pinagmamasdan niya si Adrian na tumatakbo sa hardin, mahigpit niyang pinangako sa sarili. Hindi ko alam kung paano magsisimula, pero gagawin ko ang lahat para maprotektahan ka, anak. Anak kita, at kahit gaano mang kahirap, hindi na kita pababayaan. Mula nang dumating si Adrian sa mansyon, araw-araw na silang bagong pagsubok para kay Enzo. Hindi pa rin siya sanay sa presensya ng bata, lalo na't hindi niya alam kung paanong eksaktong gagampanan ang pagiging ama. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, unti-unti niyang natutuklasan ng mga bagay
na hindi niya inaakalang kaya niyang gawin. Isang umaga, bumaba si Enzo mula sa kanyang silid. Nakasuot pa ng simpleng t-shirt at pajama. Nasa dining area si Adrian. Tahimik na nakaupo at nakatingin sa mesa. May nakahain na gatas at pandesal na inahanda ng kasambahay. Ngunit hindi pa rin niya sinisimulan. "Good morning," bati ni Enzo, medyo nahihiya. "Good morning po." Mahina naman ang sagot ni Adrian. Nakatingin pa rin sa mesa. Lumapit si Enzo at umupo sa tapat ng bata. "Hindi ka pa kumakain?" Umiling si Adrian. "Gusto ko po sana. Sabay tayo." Napangiti si Enzo. Medyo nagulat sa hiling ng anak. "Sige," sagot niya. Tinawag niya ang kasambahay para magdala rin ng kanyang almusal. At doon, sa unang pagkakataon, sabay silang kumain ng simpleng pandesal at gatas. Isang bagay na napakasimple, ngunit nagdulot ng kakaibang init sa puso ni Enzo. Habang kumakain, napapansin man ni Enzo kung ganong kasimple si Adrian. Hindi ito humihiling ng mamahaling pagkain. Hindi nagrereklamo kahit ordinaryo lang ang nakahain. Sa halip, ngumiti ito nang makakita ng itlog na nilaga. "Favorite ko po ito," masayang sabi ni Adrian. "Talaga? Ako rin," tugon ni Enzo at sabay silang natawa. Ilang sandali bumaba si Lola at nakitang magkasamang kumakain ng dalawa. Napangiti siya, ngunit hindi nagsalita. Alam niyang ito ang simula ng pagbubuo ng koneksyon na matagal nang ipinagkait sa mag-ama. Pagkatapos ng almusal ay nagyaya si Enzo na pumunta sila sa hardin. Doon hinayaan niyang maglaro si Adrian sa damuhan, habang siya namay nakaupo sa isang bench, nakamasid. Hindi niya maiwasang mapangiti sa bawat tawanan ng bata. "Papa, tingnan niyo po!" Biglang sigaw ni Adrian. Hawak ang isang paru-paro na dumapo sa kanyang kamay. Natigilan si Enzo. Unang beses niyang narinig na tinawag siyang Papa. Para bang tumigil ang oras. Naramdaman niyang biglang lumalambot ang lahat ng bigat sa kanyang balikat. "Papa?" muling sabi pa ni Adrian. Nakangiti habang pinakawala ng paru-paro. Hindi na napigilan ni Enzo ang kanyang damdamin. Lumapit siya sa bata. Hinila ito papalapit at mahigpit na niyakap. "Adrian, anak," bulong niya. Ramdam ang pag-init ng kanyang mga mata. Habang yakap niya si Adrian, may mga alaalang bumabalik kay Enzo. Ang mga sandali kasama si Lyra. Ang mga pangarap na nabuo, ngunit biglang nawasak dahil sa maling paniniwala. Ngayon, hawak niya ang bunga ng kanilang pagmamahalan. At sa wakas, tinatawag na siyang Papa. "Salamat, anak." Mahinang bulong ni Enzo. "Hindi ko alam kung papaano ko nagawang mabuhay nang hindi kita kasama. Pero mula ngayon, hindi na kita iiwan." Ngumiti si Adrian, tumingin sa kanya. "Papa, pwede po ba tayo maglaro? Yung katulad ng ibang bata na may kalarong tatay?" Nabigla naman si Enzo, ngunit agad ay natawa. "Syempre, pwede. Ano bang gusto mong laro?" "Taguan po." Mabilis na sagot ng bata, puno ng tuwa. At doon sa mismong hardin ng mansyon, naglaro silang mag-ama ng taguan. Tumawa si Adrian habang tumatakbo. At si Enzo na dati abala lamang sa negosyo, ngayon ay nakikitawa at nakikipaghabulan. At nadarama ang ligaya ng pagiging ama. Mula sa veranda, pinagmamasdan sila ni Lola Sabrina. May luha sa kanyang mga mata, ngunit may ngiti ring sumilay sa kanyang labi. "Ngayon," bulong niya sa sarili, "nakikita ko na. Handa na si Enzo at hindi na siya kailanman magiging mag-isa." Kinagabihan habang pinapatulog ni Enzo si Adrian, hindi maiwasan ng binata na titigan ng bata. Tahimik na nakahiga si Adrian. Hawak pa rin ang laruan niyang maliit na kotse. "Papa," mahina nitong sambit bago pumikit. "Salamat po."
Doon, tuluyang natunaw ang puso ni Enzo. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, nakaramdam siya ng tunay na pagmamahal. Hindi bilang CEO, hindi bilang tagapagmana ng isang imperyo, kundi bilang isang ama. At sa kanyang isip, isang pangako ang kanyang binitiwan. Iingatan kita, Adrian. Hindi na mauulit ang pagkakamali ko noon. Hating gabi sa mansyon ng Villarreal, tahimik na natutulog si Adrian sa kanyang silid, habang si Enzo naman ay nasa veranda, hawak ang isang baso ng alak. Hindi siya mapakali. Mula nang tawagin siyang papa ng bata, mas lalo niyang naramdaman ang bigat ng responsibilidad. Ngunit kasabay nito, muling bumalik sa kanyang isipan ang nakaraan, lalo na ang mukha ni Lyra. Lyra, bulong niya na halos hindi niya namamalayan. Nasaan ka na? Bakit mo hindi sinabi sa akin ang totoo? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang kasambahay ang lumapit. Halatang aligaga. Sir Enzo, may naghahanap po sa inyo, babae. Nasa gate po siya ngayon. Nagtaas ng kilay si Enzo. Babae? This oras ang gabi? Opo, sir. Ang sabi niya, Lyra daw po ang pangalan niya. Parang tumigil ang oras sa pandinig ni Enzo. Nabitawan niya ang baso at halos hindi makahinga. Lyra? Mabilis siyang bumaba at tinungo ang gate. Doon, sa ilalim ng liwanag ng poste, nakatayo ang isang babae. Maputla, payat, ngunit hindi kayang itago ng panahon ng dating ganda. Ang kanyang mga mata ay may halong pangungulila at tapang. Enzo, mahina ngunit mariing sambit ng babae. Lyra, sagot naman ni Enzo. Nanlalaki ang mga mata. Hindi niya alam kung anong uunahin. Ang galit, ang saya, o ang sakit ng muling pagkikita. Tahimik na nagkatitigan ng dalawa. Ilang taon silang nahiwalay, ngunit sa sandaling iyon, parang bumabalik ang lahat ng alaala. Ang pagmamahalan, ang pagtitiwala, at ang pagkawasak dahil sa maling akala. Bakit ka nandito? Tanong agad ni Enzo na malamig ang tinig. Matapos ang lahat, magpapakita ka na lang bigla. Huminga ng malalim si Lyra. Dahil narinig ko kinuha mo na si Adrian. Wala akong ibang gusto kundi makita ang anak ko. Anak? Madiing sagot ni Enzo. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon na may anak tayo? Ilang taon kong hindi siya nakilala. Ilang taon akong iniwan mong walang alam. Nanginginig ang labi ni Lyra. Sinabi ko sa'yo. Sumulat ako ng liham. Ipinadala ko. Pero hindi mo ako pinaniwalaan. Mas pinili mong paniwalaan si Vanessa kesa sa akin. Natigilan si Enzo. Ramdam niyang totoo ang bawat salita. Ngunit ang galit ay nananatili. Hindi mo ba alam kung gaano ako nasaktan? Pinaniwala mo kung ginamit mo lang ako. At ngayon, babalik ka na parang walang nangyari. Naluha si Lyra, ngunit hindi siya nagpatalo. Enzo, kahit kailan, hindi ko ginamit ang pagmamahal mo. Ikaw ang una at tanging lalaking minahal ko. Kahit nung itinaboy mo ko, kahit nung iniwan mo ako sa gitna ng lahat ng paratang, hindi nagbago yon. Pero wala akong magawa kasi pinili mong paniwalaan ng iba. Hindi agad nakapagsalita si Enzo. Sa loob-loob niya, ramdam niya ang bigat ng katotohanan. Ang mga alaala ng kanilang masasayang sandali ay umahalo sa pait ng pagkakahiwalay. Sa wakas, nagsalita siya. Halos pabulong. Kung ganon, bakit ngayon ka lang bumalik? Kung talagang mahal mo ako, bakit mo ako hinayaang mabuhay sa kasinungalingan? Humigpit ang hawak ni Lyra sa bag na dala niya. Dahil natakot ako. Natakot akong muling masaktan. At higit sa lahat, natakot akong mawalan ng karapatan kay Adrian. Kaya pinili kong lumayo. Pero ngayong alam niya na ang totoo, hindi ko na kayang hindi lumaban para sa anak ko. Lumapit si Enzo. Halos magkadikit na ang kanilang mukha. Lyra, hindi mo na ako pwedeng lokohin ulit. Ngayon na alam kong may anak tayo, hindi ko siya hahayaan na mawala sa akin.
Kung gusto mong maging bahagi ng buhay niya, kailangan mong patunayan na kaya mong ituwid ang lahat ng pagkakamali mo. Tumitig si Lyra sa kanya, puno ng luha ang mga mata. At ikaw, Enzo, kaya mo bang ituwid ang pagkakamali mo? Kaya mo bang tanggapin ang mali ang naging tiwala mo kay Vanessa? At akong tunay na nagsakripisyo para sa'yo? Napalunok si Enzo, hindi agad nakasagot. Sa kanyang puso, ramdam niyang hindi siya inosente sa nangyaring lahat. Ngunit masyado pang sariwa ang sugat para umamin. Tumahimik ang paligid. Tanging hampas ng hangin at huni ng kuliglig ang maririnig sa hardin. Nakatayo silang dalawa. Dalawang pusong parehong sugatan. Parehong nananabik. Ngunit parehong takot. Sa puntong iyon, bumukas ang pinto ng mansyon. Lumabas si Adrian. Hawak-hawak ang kanyang laruan at napahinto nang makita ang kanyang ina. Ma, mahina niyang tawag. Nanlaki ang mga mata ni Lyra. Tumakbo siya at niyakap ang anak. Adrian, anak ko! Napatitig si Enzo sa eksena. Hindi alam kung ano ang mararamdaman. Sa kabila ng lahat, hindi niya maikakaila. May bahagi ng kanyang puso ang nagdurugo. Ngunit may bahagi ring nagagalak na buo na ang mag-ina. Habang pinagmamasdan silang dalawa, bulong ni Enzo sa sarili. Lyra, kahit gaano kita kamuhian ngayon, kahit gaano ako nasaktan, hindi ko maitatanggi. Mahal pa rin kita. At doon nagsimula ang mas matinding laban. Hindi lang laban para sa katotohanan, kundi laban para sa sugatang pagmamahalan na hindi pa tuluyang naglaho. Sa mga sumunod na araw, matapos muling bumalik ni Lyra sa buhay nila, nanatiling mabigat ang sitwasyon sa mansyon. Hindi maikakaila ang tensyon sa pagitan ni Enzo at Lyra. Mga tingina na puno ng galit, pangungutya, ngunit may halong pangungulila. Si Adrian lamang ang tila naging tulay ng dalawa. At tuwing nasa paligid siya, napipilitan silang magpigil ng emosyon. Isang gabi, nakatanggap si Enzo ng tawag mula sa family doctor nila. Sir Enzo, may kailangan kayong malaman tungkol sa inyong nakaraan. Nagulat naman si Enzo. Anong ibig mong sabihin? May mga records kasi kami na matagal na nakafile. Tungkol sa operasyon ninyo, ilang taon na rin na nakalilipas. At may detalye ako hindi nasabi noon dahil confidential. Pero panahon na siguro para malaman ninyo. Kinabukasan, nagtungo si Enzo sa ospital. Pinaupo siya ng doktor sa isang private office at inilabas ang lumang medical file. Sir, natatandaan niyo po ba na nagkaroon kayo ng malubhang sakit sa kidney? Tumango si Enzo. Oo, at kung hindi dahil sa donor, baka hindi na ako buhay ngayon. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung sinong nag-donate. Confidential daw. Huminga ng malalim ang doktor. Sir, sa totoo lang, si Lyra ang nag-donate. Siyang nagbigay ng isa sa kanyang kidney para mailigtas kayo. Parang gumuho ang mundo ni Enzo. Nanlaki ang kanyang mga mata at napahawak siya sa mesa. Ano? Si Lyra? Opo, siyang nagpilit noon. Kahit na sinabihan ko siyang delikado para sa kalusugan niya. Ang sabi niya, mas mabuti nang siya ang magsakripisyo kesa mawala ng buhay si Enzo. Natahimik si Enzo. Hindi niya alam kung iiyak ba siya o sisigaw. Ang tanging tanong na lumabas sa kanyang bibig, bakit hindi niya sinabi? Pagbalik niya sa mansyon, hindi mapigilan ni Enzo ang kanyang galit. Hindi kay Lyra, kundi sa kanyang sarili. Pumasok siya sa kanyang silid at halos ibato ang mga gamit sa sahig. Ginawa niya lahat ng yon para sa akin. At iniwan ko siya. Bulong niya at nanginginig ang tinig. Muling bumalik sa kanyang alaala ang mga huling sandali nila ni Lyra noon. Kung paano siyang nagalit, kung paano siyang naniwala kay Vanessa, at kung paano niyang tinulak palayo ang babaeng tunay na nagmahal sa kanya. At ngayon, nalaman niya hindi lang pala pagmamahal ang ibinigay ni Lyra, kundi mismong bahagi ng kanyang katawan. Kinagabihan, hindi na nakapagtimpi si Enzo.
Pinuntahan niya si Lyra sa guest room kung saan pansamantala itong nananatili. Nakaupo si Lyra sa gilid ng kama. Nakayuko at hawak ang isang lumang rosaryo. Lyra, malakas sa sambit ni Enzo. Nag-angat ang tingin ng babae. Kita ang pagod at sakit sa kanyang mga mata. Ano na naman, Enzo? Lumapit siya at nanginginig ang tinig. Bakit hindi mo sinabi? Bakit hindi mo sinabing ikaw ang nagbigay ng kidney mo para iligtas ako? Nanahimik si Lyra, tsaka ngumiti na mapait. Dahil hindi ko kailangan ng kapalit, Enzo. Ang mahalaga ay nabuhay ka. Kahit na, hindi mo ako pinili. Nalaglag ang balikat ni Enzo. Pero Lyra, iniwan kita. Pinaniwalaan ko si Vanessa. Pinanigan ko siya kesa sayo. At sa lahat ng oras, ikaw palang nagsakripisyo. Lumapit siya lalo. Halos lumuha. Patawarin mo ako. Hindi ko alam ang totoo. Ang akala ko, ginamit mo lang ako. Pero mali ako. Ako ang nagkulang. Tumulo ang luha ni Lyra. Enzo, hindi madaling patawarin ang lahat ng sakit na ibinigay mo sa akin. Nawala ang tiwala ko. Nasirang pangarap natin. Oo, nagbigay ako ng bahagi ng sarili ko para maligtas ka. Pero hindi ibig sabihin nun ay kaya kong kalimutan ang lahat ng ginawa mong paniniwala kay Vanessa. Niyakap siya ni Enzo ng mahigpit, parang ayaw ng pakawalan. Alam ko hindi sapat ang sorry. Pero simula ngayon, gagawin kong lahat para bumawi. Hindi lamang para sa'yo, kundi para kay Adrian. Para sa pamilya natin, na dapat hindi kailanman naghiwalay. Umiyak si Lyra sa bisig niya, ngunit hindi pa rin tuluyang bumigay. Sa kanyang puso, ramdam pa rin ang sugat. Ngunit sa kabila nito, hindi rin maitatanggi ang damdamin niya para kay Enzo. Kinabukasan, tumayo si Enzo sa harap ng malaking bintana ng kanyang opisina. Sa kanyang isipan, malinaw ang desisyon. Hindi ko nahahayaang maulit ang pagkakamali ko. Hindi ko nahahayaang mawala pang muli si Lyra at si Adrian. Hinarap niya si Lola, na nasa sala at nagbabasa ng dyaryo. Lola, alam ko ng katotohanan. Si Lyra, siya ang nagligtas sa buhay ko. Kung hindi dahil sa kanya, wala na ako ngayon. Tumango si Lola. Hindi siya nagulat. Matagal ko nang alam, Apo. Pero kailangan mong marinig mula sa kanya para mas lalo mong maunawaan. Ngayon, alam mo na, dapat mong panindigan ang nararapat. Mariing tumango si Enzo. Oo, Lola. Paninindigan ko sila. Si Lyra, si Adrian, at ang pamilyang hindi ko kailanman dapat pinakawalan. Mula nang ilantad ni Lola Sabrina si Adrian sa harap ng lahat, halos hindi na matahimik ang buhay ni Vanessa. Kung dati ay siya ang iniidolo ng lipunan, ngayon ay siya na ang laman ng mga bulungan at chismis. Ang mga magazine at online tabloids ay puno ng mga larawan niya na mukhang galit at nawawala sa composure sa mismong gabi ng gala. Fiancé ni Enzo, nagwala sa harap ng media. Vanessa, hindi matanggap ang batang tagapagmana. Is this the end of her socialite reign? Ngunit imbes na mapagkumbaba, mas lalo pang tumapang si Vanessa. Pumasok pa rin siya sa opisina ng Villarreal Holdings na parang siya pa rin ang reyna. Suot ang mamahaling gown at nakataas ang baba. Lumapit siya sa mesa ng sekretarya ni Enzo. I'm here to see my fiancé. Mariin niyang wika. Ma'am, alanganing tugon ng sekretarya. Baka po gusto niyong maghintay muna. May importante po kasing meeting si Sir Enzo. I don't wait, putol ni Vanessa. Sabay tulak ng pinto ng opisina. Nandoon si Enzo, kasama si Lyra at Lola. Pinaplano kung paanong masisimula ng maayos na kinabukasan ni Adrian. Pagpasok ni Vanessa, tumigil ang lahat. Enzo! Malakas ang boses niya. Ano ba itong mga pinaggagawa mo? Pinapahiya mo ako sa lahat ng tao? Tumayo si Enzo. Malamig ang tingin.
Vanessa, tama na. Wala ka ng karapatang diktahan ako. Walang karapatan? Ako ang fiancé mo. Ako ang babaeng dapat mong pakasalan. Umiling si Enzo. Hindi na. Matagal na akong bulag sa mga kasinungalingan mo. At ngayon, malinaw na sa akin kung sino ka talaga. Nag-init ang mukha ni Vanessa. Hindi mo ba nakikita? Ginagamit ka lang ni Lyra. Gold digger siya simulat sa pool. Ngunit bago pa makasagot si Enzo, nagsalita si Lola. Matatag at mariin. Vanessa, tumigil ka na. Alam ko na ang lahat. Ikaw ang nagpakalat ng kasinungalingan noon. Ikaw ang nagsabing ginagamit lang ni Lyra si Enzo para lang mapalapit ka sa apo ko. Nagulat ang lahat sa lakas ng naging tinig ni Lola. Hindi totoo yan, sigaw ni Vanessa. Nanginginig ang tinig. Wala kayong pruweba. Ngumiti si Lola at kinuha mula sa kanyang bagang isang envelope. Narito ang mga ebidensya. Mga testimonya mula sa dating mga kasambahay. Pati na rin ang email na ipinadala mo sa mga board members para siraan si Lyra. At higit sa lahat, may recording ako ng mismong pagtawa mo matapos mong linlangin si Enzo. Napalunok si Vanessa, namutlang mukha. That's impossible. Nang binuksan ni Enzo ang recorder na iniabot ng kanyang lola at narinig ang malinaw na tinig ni Vanessa. Kung maniniwala si Enzo na gold digger si Lyra, sa akin siya mapupunta. Ako ang magiging Villarreal at hindi siya. Nag-ingay ang opisina. Halos hindi makapaniwala ang lahat ng nakarinig. Natulala naman si Enzo. Mariing napapikit habang pinapakinggan ang recording. Sa kanyang puso, naghalo ang galit at panghihinayang. Tumitig siya kay Vanessa. Malamig ang mga mata. Vanessa, ikaw ang tunay na manloloko. Ikaw ang sumira sa buhay namin ni Lyra. Dahil sa'yo, nawalay ako sa babaeng mahal ko at sa anak ko. Nanginig si Vanessa. Enzo, please. I did it because I love you. Ginawa ko lang yan para maprotektahan ang relasyon natin. Love? Mariing sagot ni Enzo. Hindi pagmamahal ang manira ng tao, Vanessa. Hindi pagmamahal ang mang-agaw ng hindi para sa'yo. Niyuko ni Vanessa ang kanyang ulo. Sa unang pagkakataon, wala siyang naitugon. Ilang araw ang lumipas, ipinatawag si Vanessa sa harap ng board members ng Villarreal Holdings. Nandoon din si Enzo, si Lyra at si Lola Sabrina. Ang dating kumpiyansa ni Vanessa ay nawala. Ngayon, tila isa na lamang siyang akusado. Vanessa, wika ng isang board member. Lumalabas sa mga ebidensya na ikaw ang may kagagawa ng paninira kay Lyra at sa integridad ng kumpanya. Dahil dito nasira ang tiwala ng marami sa'yo. Hindi ka karapat-dapat na maging bahagi ng pamilya Villarreal. Tumayo si Enzo, mariin ang tinig. At bilang CEO, opisyal kong inaalis ang lahat ng access mo sa kumpanya. Hindi mo na kailanman magagamit ang pangalan namin para sa pansarili mong ambisyon. Nabigla si Vanessa, halos mawala ng hininga. Enzo, hindi mo pwedeng gawin to sa akin. Ako ang fiancé mo. Umiling si Enzo. Hindi na. At hindi kailan muli. Lumabas si Vanessa mula sa silid ng board na halos hindi makatingin sa mga tao. Ang mga reporter na naghihintay ay agad siyang nilapitan. Nagtatanong, nagbubulungan, kumukuha ng litrato. Ngunit wala na siyang sagot. Tanging duha at galit ang makikita sa kanyang mukha. Ang dating babae nakatayo ng mataas, mayabang at minamahal ng lipunan, ngayon ay isa ng pangalan na puno ng kahihiyan at pagkawasak. Samantala sa loob ng silid, si Enzo ay nakaupo kasama si Lyra at Adrian. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ramdam niya na unti-unti nang nawawala ang bigat ng nakaraan. Mainit ang atmosphere sa boardroom ng Villarreal Holdings. Naka-assemble ang buong board of directors. Ilang mataas na opisyal ng kumpanya.
At naroon din ang piling miyembro ng media na inanyayahan upang saksihan ng opisyal na anunsyo. Sa gitna ng mahabang mesa, nakaupo si Enzo, nakasuot ng formal na Amerikana. Malamig ang ekspresyon. Sa kanan niya, tahimik na nakamasid si Lola Sabrina. Sa kaliwa, naroon si Lyra. Hawak ang kamay ni Adrian na nakaupo sa tabi niya. Pagbukas ang pinto ay dumating si Vanessa. Suot pa rin niya ang mamahaling damit na parang ipinamukha na siya hindi pa rin talunan. Ngunit baka sa kanyang mga mata ang kaba. Lumapit siya at umupo sa dulo ng mesa. Diretso ang tingin kay Enzo. Tumayo si Enzo at tumingin sa lahat ng naroon sa pagsimula ng pulong. Ladies and gentlemen, salamat sa pagdalo ninyo ngayong araw. Ang pulong na ito ay hindi lamang para sa kinabukasan ng Villarreal Holdings, kundi para rin sa paglilinaw ng katotohanan. Tahimik ang lahat, nakikinig. Ang ilang board members ay nagkatinginan, halatang sabik sa magiging pahayag. Matagal na ako nanahimik, patuloy pa ni Enzo. Ngunit panahon na para itama ang mga pagkakamali, personal man o professional. At magsisimula ako sa aking relasyon kay Vanessa. Humarap si media si Enzo at mariin ang boses. Ngayong araw, opisyal kong winawakasan ang aking engagement kay Vanessa. Parang sabay-sabay na huminga ang lahat ng nasa loob. Ang mga kamera ay kumislap. Ang mga reporter ay halos magunahan sa pagkuha ng larawan at video. Ang desisyong ito ay hindi ginawa ng basta-basta. Ngunit matapos ang mga ebidensya ng paninira, panlilin lang at kasakiman na ipinakita sa akin. Hindi ko kayang hayaan na manatiling isang taong walang respeto at malasakit sa iba sa tabi ko. Lalo na sa pangalan ng Villarreal Holdings. Biglang tumayo si Vanessa, nanginginig ang boses. Enzo, hindi mo pwedeng gawin to sa harap ng lahat. Ako ang fiancé mo. Hindi mo ba naisip kung ano mangyayari sa pangalan ko? Mariin ang titig ni Enzo. Vanessa, ikaw mismo ang gumawa nito sa sarili mo. Hindi ako. Hindi si Lyra. Hindi si Lola. Ikaw. At ngayong nandito tayo, lahat ay saksi. Hindi ka karapat-dapat. Mabilis na kumalat ang balita. Ang live coverage mula sa media ay naging viral agad. Sa social media, trending ang hashtags na #VanessaExposed, #EnzoEndsEngagement, #TrueVillarrealAir. Ang mga komento mula sa netizens, dapat lang ang yabang ni Vanessa, nahulog din siya sa sarili niyang bitag. Saludo kay Enzo at kay Lola, tama lang na ilantad ang totoo. Lyra and Adrian deserve better. Sa kabilang banda, may mga larawan ni Vanessa na umiiyak. Galit at halos mawala ng kontrol sa sarili. Sa loob lamang ng ilang oras, ang dati kinikilala nila bilang sosyal na diyosa, ngayon isa ng tampulan ng kahihiyan. Muling humarap si Vanessa kay Enzo, desperado. Enzo, please, bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Lahat ng ginawa ko dahil mahal kita. Huwag mo akong iwan sa harap ng lahat ng to. Umiling si Enzo, mariin ang sagot. Kung pagmamahal ang dahilan mo, sana noon pa. Ipinakita mo iyan sa tamang paraan. Pero ang ginawa mo, sinira mo ko. Si Lyra at ang anak namin. At hindi ko yun mapapatawad. Tumulo ang luha ni Vanessa, ngunit wala nang nakinig sa kanya. Ang mga board members ay nakatungo, halatang wala ng simpatsya. Tumalikod si Enzo at muling nagsalita sa lahat ng naroon. Mula sa araw na to, wala nang kaugnayan si Vanessa sa pamilya Villarreal, sa kumpanya, at higit lahat sa akin. Ang engagement namin ay opisyal nang tapos, at ito na ang huling beses na tatalikuran ko ang sarili kong prinsipyo para lamang sa maling tao. Palakpakan ng ilang board members at ang media ay patuloy na nag-uulat. Ang imahe ni Enzo ay mas lalong tumibay bilang leader na may paninindigan. Dahan-dahan lumabas si Vanessa sa boardroom. Halos walang lakas ang mga paa. Ang dating taas noo,
Ngayon ay nakayuko. Halos hindi na makatingin sa mga tao. Sa labas ng gusali, sinalubong siya ng mga reporter. Vanessa, totoo bang akusasyon? Anong masasabi mo sa pagtatapos ng engagement ninyo ni Enzo? Paano ko magpapaliwanag sa publiko? Ngunit wala siyang sagot. Umiiyak siya habang pilit tinatakpan ang kaniyang muka. Iniwan ang building na puno ng kahihiyan. Samantala, bumalik si Enzo sa tabi ni Lyra at Adrian. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, naramdaman niyang nabunutan siya ng tinik. Hindi pa man tapos ang lahat, isang malaking hakbang na ang kanyang nagawa. Ang wakasan ang maling relasyon at itama ang direksyon ng kanyang buhay. Hawak niya ang kamay ni Adrian at tumingin kay Lyra. Ngayon, pwede na tayong magsimulang muli. Hindi na ako magpapaikot sa kasinungalingan ng iba at hindi na kita hahayaan na masaktan ulit. Nagkatinginan sila ni Lyra, parehong puno ng emosyon. May sakit pa rin, ngunit may pag-asa na rin unti-unting bumabalik. Tahimik ang gabi sa mansyon ng Villarreal. Ang malalaking chandelier ay patay na. Tanging ilaw na lang mula sa veranda ang nagbibigay liwanag. Doon ay nakatayo si Enzo. Nakatingin sa madilim na hardin. Hawak ang isang baso ng alak na hindi man lang niya tinikman. Mula nang wakasan niya ang engagement kay Vanessa sa harap ng board at media, pakiramdam niya ay nabunutan siya ng isang malaking tinik. Ngunit may isa pang sugat na kailangang pagtuunan. Ang sugat sa pagitan nila ni Lyra. Narinig niyang bumukas ang pinto. Lumabas si Lyra. Suot ang simpleng bestida at hindi siya nag-ayos ng buhok o naglagay ng kahit anong kolorete. Ngunit para kay Enzo, siya pa rin ang Lyra na minahal niya noon. Enzo, mahinahon niyang bate. Lyra, sagot naman ni Enzo sa mababang boses. Salamat at lumabas ka. Matagal ko nang gustong makausap ka ng maayos. Umupo si Lyra sa isa sa mga upuang nakaharap sa hardin. Tahimik muna silang pareho. Tila nag-aalangan kung sino ang unang magsasalita. Sa huli si Enzo ang bumigay. Lyra, gusto kong humingi ng tawad. Napatingin si Lyra. Malamlam ang mga mata. Tawad para saan? Sa lahat? Tumango si Enzo at mariin ang tinig. Oo, para sa lahat. Para sa paniniwala ko kay Vanessa. Para sa pagtalikod ko sa'yo. Para sa lahat ng taon na pinaramdam ko sa'yo na wala kang halaga. Kahit ikaw ang tunay na nagligtas ng buhay ko. Namuo ang mga luha sa mata ni Lyra, ngunit pinigilan niyang bumagsak. Alam mo ba kung gaano kasakit yon, Enzo? Ang mahalin ka ng totoo. Tapos makita kang pinaniwalaan ang mga kasinungalingan laban sa akin. Pinili mong pakinggan ng iba, hindi ako. Para bang kahit anong gawin ko, hindi ako sapat. Lumingon si Enzo sa kanya, puno ng pagsisisi ang mga mata. Hindi ikaw ang hindi naging sapat, Lyra. Ako ang nagkulang. Ako ang naging bulag. At dahil sa pagkabulag ko, nawala ang mga taon na dapat sana'y magkasama tayo. Kasama si Adrian. Bumuntong hininga siya. Inilapag ang hawak na baso. Kung kaya ko lang ibalik ang lahat, gagawin ko. Pero hindi ko na kayang baguhin ang nakaraan. Ang kaya ko lang ngayon ay ayusin ang kasalukuyan at sana ang kinabukasan. Saglit na natahimik si Lyra. Pinunasan niya ang luha at tumingin sa mga bituin sa langit. Enzo, hindi madaling ibalik ang tiwala. Ang sugat na iniwan mo, matagal bago maghilom. Hindi ko alam kung kaya kong muling maniwala sa mga salita mo. Tumango si Enzo. Alam ko. At hindi ako hihingi na paniwalaan mo agad ako. Ang hihilingin ko lang, bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan. Hindi sa salita, kundi sa gawa. Na hindi ko na uulitin ang pagkakamali ko. Napipiliin kita. Kayo ni Adrian. Sa lahat ng oras.
Lumapit si Enzo at marahang hinawakan ng kamay ni Lyra. Una ay nag-alangan siya, ngunit hindi niya ito binawi. Lyra, hindi ko hihilingin na kalimutan mo ang sakit. Ang hihilingin ko lang, sana hayaan mo akong paghilumin ito. Kasama ka. Doon ay tuluyang bumigay si Lyra. Tumulo ang luha niya at sa wakas ay hindi niya na napigilan. Enzo, mahal pa rin kita. Kahit anong gawin ko. Kahit gaano ako subukan. Hindi ko maitatanggi. Pero natatakot ako. Natatakot akong masaktan ulit. Niyakap siya ni Enzo ng mahigpit. Hindi na. Hindi ko nahahayaang masaktan ka ulit. Saksi ang lahat. Si Lola, si Adrian, pati ang pangalan ng pamilya. Hindi ko na ipagpapalit ang tiwala mo. Matagal silang nagyakap. Parehong humagulhol. Parehong nilalabas ang bigat ng kanilang mga puso. Nang lumuwag ang yakap, tumingin si Lyra kay Enzo. Kung totoo ang sinasabi mo, Enzo, kailangan mong patunayan hindi lang sa akin, kundi kay Adrian. Siyang dahilan kung bakit ako lumaban. Kung makita akong tunay kang ama sa kanya, baka doon, tuluyan ang bumalik ang tiwala ko. Ngumiti si Enzo na puno ng pag-asa. Gagawin ko yan. Hindi dahil kailangan ko, kundi dahil gusto ko. Dahil siyang anak natin at kayo ang pamilya ko. Mula sa veranda ng kabilang wing ng mansyon, nakamasid si Lola Sabrina. Nakangiti siya, bagamat may luha rin sa kanyang mga mata. Sa wakas, bulong niya, unti-unti nang bumabalik ang pamilyang matagal na nating pinangarap. Hindi pa tapos ang laban, pero ngayon nagsisimula na ang paghilom. Kinabukasan, nag-almusal silang magkakasama. Si Adrian masayang nagkukwento tungkol sa kanyang panaginip at si Enzo nakikinig ng mabuti. Hindi katulad ng dati na palaging abala. Si Lyra naman ay tahimik, ngunit ramdam niyang nagbabago na nga si Enzo at baka nga muli niyang mabuksan ang kanyang puso. Makalipas ang ilang linggo, wala nang mag-usap sila ni Lyra tungkol sa pagpapatawad. Unti-unting nagbago ang takbo ng buhay sa mansyon ng Villarreal. Ang dating malamig at formal na tahanan ay napuno ng tawanan at buhay. Si Adrian na dati nahihiya at takot, nagsimulang maging masayahin at palabiro. Si Enzo na sanay sa boardroom at business meetings, ngayon ay natutong gumising ng maaga para ihatid ang anak sa paaralan. At si Lyra naman, na dati puno ng pagdududa at pangamba, ay muling natutong ngumiti. Hindi dahil sa pagpilit, kundi dahil sa nakikitang pagbabago sa ama ng kaniyang anak. Papa, Mama, sabay tayong kumain. Masayang sigaw ni Adrian habang hinahatak ang mga kamay ng kaniyang mga magulang papunta sa hapag. Ngumiti si Lyra, habang si Enzo naman ay napatawa na lang at sumunod sa kagustuhan ng bata. Adrian, sabi ni Lyra, huwag mong masyadong guluhin si Papa. Baka mahuli siya sa trabaho. Umiling naman si Enzo. Hindi, Lyra, mas importante to. Ngayon lang ako makakaranas ng ganitong almusal. Kompleto tayo. Sa mesa, sabay-sabay silang kumain. Pandesal, itlog, longganisa, at gatas para kay Adrian. Hindi ito kasing bongga ng mga almusal na dati inaayos ng chef ng mansyon. Ngunit para kay Enzo, ito na ang pinakamasarap. Pagkatapos ng almusal, hinatid ni Enzo si Adrian sa paaralan. Sa unang pagkakataon, siya mismong nagbuhat ng bag ng bata. Habang naglalakad sila papasok, nakatingin ng ibang magulang at estudyante. Hindi makapaniwala na ang CEO ng Villarreal Holdings ay personal na naghahatid ng anak sa eskwela. Papa, bulong ni Adrian. Okay lang ba yon? Baka pagtawanan ka nila. Umiling si Enzo at ngumiti. Walang mas mahalaga kaysa sayo. Kahit ano pang sabihin ng iba, ipagmamalaki kong ako ang tatay mo. Nagdiwanag ang mukha ni Adrian at sa harap ng mga kaklase, ipinakilala niya si Enzo. Siyang papa ko. Sa bahay, mas madalas nang mag-usap sina Lyra at Enzo. Hindi na puro sigawan at sisihan, kundi mga simpleng usapan tungkol kay Adrian.
Sa bahay at sa kinabukasan. Isang gabi, habang nasa sala sila at nanonood si Adrian ng cartoons, bumulong si Enzo. Lyra, salamat. Nagulat ang babae. Salamat para saan? Dahil binigyan mo ako ng pagkakataon. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Pero sisikapin kong ipakita sa iyo araw-araw na kaya kong maging mabuting ama at mabuting asawa. Namula ang pisngi ni Lyra. Hindi pa siya handang sagutin niyo ng derechahan, pero ramdam niyang unti-unti nang lumalambot ang kaniyang puso. Isang linggo nagpunta silang tatlo sa parke. Simpleng lakad lang iyon, ngunit naging espesyal. Naglalaro sila ng frisbee, kumain ng sorbetes at nagpipicture taking. Sa bawat ngiti ni Lyra, lalo pang lumakas ang loob ni Enzo. Sa bawat tawanan ni Adrian, mas lalong buo ang kaniyang desisyon. Hindi niya nahahayaang masira pang muli ang kanilang pamilya. Papa, Mama, ang saya! Sigaw ni Adrian habang tumatakbo. Nagkatitigan naman sina Lyra at Enzo. May halong hiya, may halong pagmamahal. At sa tingin na iyon, alam nilang unti-unti nang nababalik ang tiwala at pagmamahal na nawala noon. Kinagabihan, habang natutulog si Adrian ay naglakad si Lyra sa hardin. Sumunod naman si Enzo at ilang sandali magkatabi silang nakaupo sa bench. Tahimik muna bago nagsalita si Lyra. Enzo, hindi ko akalaing makakaramdam pa ako ng ganito. Matagal ako natakot. Pero ngayon nakikita akong ginagawa mo para kay Adrian. Para sa atin, alam kong totoo ka na ngayon. Hinawakan ni Enzo ang kamay niya, maingat. Lyra, hindi ko maipapangako na hindi na tayo magkakaroon ng pagsubok. Pero maipapangako ko na hindi na kita iiwan. At hindi ko nahahayaang mawala ulit si Adrian sa buhay ko. Tumango si Lyra. May luha sa kanyang mga mata. Handa naman akong subukan muli, Enzo. Para sa anak natin. Para sa atin. Kinabukasan pagbangon ni Adrian, nakita niyang magkasama sa kusina sina Enzo at Lyra. Magkasamang naghahanda ng agahan. Tumakbo siya at niyakap silang dalawa. Papa, Mama, ang saya ko po. Buo na tayo. Napaluha sina Enzo at Lyra. Sabay nilang niyakap ang bata. At doon, ramdam nilang unti-unti nang nabubuo ang pamilyang muntik ng masira. Ngunit muling pinagtibay ng pagmamahal at pagpapatawad. Isang buwan matapos ang magulong kaganapan sa buhay ng pamilya Villarreal, muling nagtipon-tipon ang lahat ng mahahalagang personalidad sa isang ingranding selebrasyon. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang pakiramdam ni Enzo. Wala nang bigat sa kanyang dibdib, kundi panibagong pag-asa tapang na ipakita ang katotohanan. Ang venue ay ginanap sa mismong Grand Ballroom ng Villarreal Holdings. Ngunit ngayon ay hindi lamang para sa negosyo. Isa itong espesyal na pagtitipon upang ipakita sa buong lipunan ang bagong direksyon ng kumpanya. At higit sa lahat, ng pamilya. Nakadamit ng eleganteng Amerikana si Enzo. Samantalang nakasuot naman ng simple ngunit napakagandang bestida si Lyra. Sa tabi nila ay nakatayo si Adrian. Nakabarong, nakangiti at halatang sabik sa atensyon. Mga panauhin, panimula ng host. Narito tayo ngayon hindi lang upang ipagdiwang ang tagumpay ng Villarreal Holdings, kundi upang saksihan ang panibagong kabanata ng pamilya Villarreal. Nagbigay ng palakpakan ng lahat. Naroon ang mga board members, mga business partners, at maging ang media. Ngunit ang pinakamahalaga, naroon ang suporta ni Lola Sabrina, nakaupo sa unahan. Kitang-kita ang tuwa sa kanyang mga mata. Tumayo si Enzo sa gitna ng entablado. Humawak siya sa mikropono at sa harap ng lahat ay nagsimulang magsalita. Matagal na panahon, nanahimik ako sa maraming bagay. Pinili kong itago ang ilang bahagi ng aking buhay. Mga bagay na akala ko'y makakasira sa aking pangalan. Ngunit ngayon napagtanto ko, ang katotohanan ang siyang tunay na nagpapalakas sa atin. Tumigil siya sandali. At saka tumingin kina Lyra at Adrian.
Mga kasama, ipapakilala ko sa inyo ang aking pamilya. Si Lyra, ang babaeng tunay kong minahal. At si Adrian, ang anak naming hindi ko na muling ipagkakait. Palakpakan ng buong bulwagan. Maraming matang nakatuon kay Lyra na nakangiti bagamat may luhang pumapatak. Si Adrian na may kumakaway sa mga tao. Masayang tinatanggap ang mundo na minsan ay itinangging sa kanya. Nagbulungan ng mga panauhin, ngunit karamihan ay natuwa. Siya palang tunay na pag-ibig ni Enzo. Ang bata kamukhang kamukha niya, walang duda. Sa wakas, bumalik ng Villarreal sa tamang direksyon. Naglabasan din ang mga media headlines kinabukasan. Villarreal Air introduced Meet Adrian. Lyra, the true love of Enzo, finally returns. Vanessa, nowhere to be found. Habang nagaganap ang selebrasyon, wala ni Anino ni Vanessa ang makikita. Ang dating sosyal na palaging nasa spotlight, ngayon ay isa ng pangalan na tinalikuran ng lipunan. Ayon sa mga usap-usapan, iniwan na raw siya ng kanyang mga kaibigan at halos wala nang tumatanggap sa kanya sa mga event. Tuluyan siyang naglaho na parang abo. Wala nang kapangyarihan. Wala nang impluwensya. Pagkatapos ng talumpati, lumapit si Enzo kay Lyra. Sa harap ng lahat, marahang hinawakan niya ang kamay nito. Lyra, mahinahon niyang wika. Alam kong hindi madaling kalimutan ang nakaraan. Pero sa harap ng lahat, nais kong ipangako na ang mga susunod na araw ay para sa'yo at kay Adrian. Wala nang lihim. Wala nang kasinungalingan. Ikaw at si Adrian ang buhay ko. Hindi nakasagot agad si Lyra. Tanging mga luha ng tuwa ang bumagsak sa kanyang mga mata. Bago siya tumango at ngumiti. Enzo, handa na rin ako magsimula ulit para sa ating pamilya. Muling pumalakpak ang lahat at nagumpisang tumugtog ang banda ng isang malambing na musika. Habang nagkakasiyahan, sumayaw si Enzo kasama si Lyra. Nasa gilid naman si Adrian, kumakain ng candy at masayang pinapanood ang kanyang mga magulang. Pagkaraan ng ilang sandali, kinuha siya ni Enzo at isinama sa sayaw. At doon, sa gitna ng entablado, nakita ng lahat ang isang larawan ng masayang pamilya. Si Enzo, si Lyra at si Adrian. Buo at nagkakaisa. Papa, Mama, bulong ni Adrian habang nakayakap sa kanila. Ang saya ko po, buo na tayo. At iyon ang pinakamatamis na musika para kay Enzo at Lyra. Sa pagtatapos ng gabi, nagbigay ng huling pahayag si Enzo. Mga kaibigan, ngayong gabi, hindi lamang kami ang nagdiwang ng tagumpay ng kumpanya. Ipinakita rin namin na kahit gaanong kalalim ang sugat ng nakaraan, may pag-asa pa ring manghilom. At sa bawat pamilya, ang pagmamahalan at katotohanan ang tunay na pundasyon. Palakpakan muli ang lahat. At sa gabing yon, nagsimula ang panibagong yugto ng pamilya Villarreal. Isang pamilya na muling binuo ng pagmamahal, katapatan, at kapatawaran. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.